Isa akong computer engineering graduate at nagtatrabaho ako sa isang bank company bilang isang software engineer. Bobo ako sa math nung high school pero nag-computer engineering pa din ako. So, 16 years ago, year 2010, bago kami graduate nun nung high school, panahon yan nung pagpili namin ng course para sa college. So, tanda ko pa noon tatlo yung course na pinapili sa amin, yung pinalista sa amin. So, pinalista sa amin yung 3 most preferred courses namin ang gusto namin kunin sa college. So, ano yung mga nilista ko? So, number 1, doktor. So, pangarap ko yan. Simula bata pa ako, elementary to early high school. Yan ang pangarap ko. Pero di ba yan doktor, hindi mo naman agad yan yung course mo. So, may mga pagdadaanan ka pa. Pero yun pa rin yung nilista ko. Parang shortcut na lang. Then, pangalawa, yung computer engineering. Kasi interesado talaga ako sa mga computers nung panahon na yun eh. Parang yung time na yun nagsisimulang maibento yung iba-ibang gadgets eh. No? Yung may mga kinalaman sa computer. Then pangatlong preferred course ko yung electrical engineering. So dahilan ko is interesado din kasi ako sa mga electronics at yung mga may kinalaman sa mga kuryente. May ako magbuting-ting-buting-ting ng mga ano eh, yung mga bagay-bagay na pinapatakbo ng kuryente. So sa tatlong courses na yan, yung dalawa lang talaga yung pinagpilian ko dyan kasi yung doktor pangarap ko na lang yan eh. So matatanong mo ba't kasama yung doktor, no? So yung bata kasi ako may sakit yung tatay ko nun. So parang iniisip ko nun, pag naging doktor ako na lang yung gagamot sa kanya. Ganun. Pero aside sa sinampal ako ng katotohanan na mahirap lang kami, so nung 4th year high school, dun din nung time na namatay yung tatay ko. So, yun yung 2 reasons para hindi ko naisipin pa yung pangarap ko maging doktor. So, ngayon, dalawa na lang yung choice na meron ako, yung computer engineering at yung electrical engineering. So, ngayon, paano ko namili sa dalawang yan? So, may mga bagay ako na consider sa dalawang courses na yan. So, una, parehas siya may matitinding math. Diba? Pangalawa, parehas siya na engineering. So, pag-graduate ka ng engineering courses, so engineer ang tawag sa'yo in the end. Char. Then, pangatlo, somehow, parehas may kinalaman yan sa kuryente. So, yeah, yun yung interest ko, di ba? So, good silang dalawa. Pero kasi may vision ako sa next 5 to 10 years from that year, no? Yung 2010. So, sobrang ang daming pwedeng maimbento ng tao na may kinalaman sa computer. So, nung panahon ngayon, hindi nga bago yung mga sci-fi movies eh, no? So, pinaka-basic example yung Iron Man, di ba? Grabe yung mga pinakitang technology doon, puro computer, yung pinipindot-pindot na lang sa mga flat screen, di ba? Sa hangin, no? Ngayon, nakikita natin, posible na. Pero yung time na yun, movies lang yung mga ganun eh. Tapos yung 2010 nga, di ba? Nai-envision ko na maraming pang tao na matututong gumamit ng computer eh. So, magiging part siya ng daily lives ng mga tao, no? Sa work, sa paggawa ng mga entertainment, no? Movies, ganun, games. Tapos magiging isa siya sa mga primary tools sa mga nagtatrabaho sa office, no? Yung mga accounting, yung mga ganun. So ganun, may vision ako na ganun, no? Sa next 5 to 10 years from 2010. Kaya yun, eventually, ang pinili kong course is yung computer engineering. So yun, pag may nagtatanong sa akin nun kung bakit computer engineering yung kinuha ko ng course, yun lang lagi yung sinasagot ko na may vision ako in the next 5 to 10 years from that time. No? So yung advancement ng technology at yung evolution ng computers, parang nakikita ko talaga na yun yung mangyayari. So marami din ang tanong sa akin, bakit daw hindi ako nag-IT? Kasi parang halos parehas lang daw. So actually sa computer kasi, yung interest ko talaga is more on hardware, Pero sabi nila yung IT at yung computer science daw is more on software naman. Hindi naman ako masyadong interesado that time sa mga software na yan. Sa pagkakaalam ko, since kinuha ko is computer engineering, so parehas mako-cover yung dalawa, yung software at yung hardware. So, pwede na din. So, ayun nga, nag-enroll ako sa computer engineering na course sa college. So, ito na ngayon yung malaking problema, di ba? Kasi engineering equals mathematics. So, paano yan? Nung high school kasi, grabe, sobrang kabobohan ko sa math, no?
Pero nakaraos ako nun kasi yung kaibigan ko nun yung pinakamagaling sa math sa klase namin, eh, yung mga level na pinangko-contest pa. So, dahil may tropa tayo na gano'n, alam na, 'di ba? So, assignment, kung minsan sa quiz, kopya-kopya na lang talaga. Pero siyempre, tina-try ko pa rin namang aralin 'no, pero nung time na yun sobrang hirap ko siyang intindihin, eh. Hindi ko talaga siya maintindihan that time, grabe. Kung alam niyo na yung pinagdaanan ko dun. Tina-try ko talaga pero ang hirap, eh. Hirap ng math, grabe. Pero try ko pa rin talagang aralin kasi 'pag exam siyempre mag-isa ka na, 'no, mag-isa na ako. So, handa ng kopyahan nun. Kasi may nagbabantay na yun na ano, eh, teacher, eh, 'no, bawal ka na makipagkopyahan 'pag exam. So, kailangan talagang matutunan kahit papaano. Pero kahit anong aral ko talaga, ang hirap ko talagang intindihin that time, grabe. Yun talaga yung challenge sa'kin nung high school, eh. So, yung kaibigan ko na magaling sa math na yun, naging kaklase ko yun starting third year high school. So, yung third year high school nun, I think kung ikukumpara mo yun sa K+12 ngayon, yun yung grade 9. So, naging kaklase ko yun hanggang pag-graduate na. So, talagang may naaasahan ako sa math 'pag mga assignments, ganyan, or minsan mga 'pag 'di ba 'pag quiz hindi masyadong mahigpit yung teacher, yun talagang naaasahan ko yung kaibigan ko na yun. Pero yun nga 'di ba, gaya ng sinasabi ng lahat ng sarap natatapos. So, bakit ko nasabing natatapos o natapos yung sarap ko nun, eh, yung kaklase ko na yun kasi pagka-graduate, so iba din yung gusto niyang kunin na course at sa ibang lugar din niya gustong mag-aral ng college, 'no. So, paano na? So, nung pagka-graduate, so grabe yung takot ko talaga. Naglalaban yung interest ko sa computers at yung takot ko sa math. Kasi alam ko na math subjects talaga yung naghihintay sa akin pagdating sa college. So, sa puntong yun, so may mga pagsisisi din ako na parang sana mas inaral ko yung math. Pero kasi naman 'di ba, ang hirap aralin nung isang bagay na hindi mo alam kung maa-apply mo ba talaga sa totoong buhay. Kasi 'di ba, 'pag yung nag-aaral ka nung maths o sa mga nag-aaral diyan ng math 'di ba, di mo naman magagamit sa labas basta-basta yung mga ayan trigonometry na ganyan 'di ba, or yung mga ano pa ba, kung ano-anong math 'di ba, hindi mo na magagamit yun sa pang-araw-araw mo na buhay, eh, yun yung nasa isip ko nun, eh. Kaya parang alam mo yun, ang hirap ko rin siyang i-absorb. Kaya parang nagka-hate din ako sa math nun. So, naisip ko sa college, dalawa lang yung posible talagang mangyari sa akin nun, 'no? Either malampasan ko yung mga math subjects na pagsubok ko or mag-change course ako sa wala masyadong math, 'di ba? So, ayun na, disisit pansit na talaga. First year college. Subject, college algebra, solid mensuration, meron pa nung trigonometry din ata. So, alam ko sobrang hirap, pero sinabi ko sa sarili ko, try mo munang intindihin, 'no? Parang pagkain lang 'yan, 'no? Try mo muna bago mo i-judge. So, ayun nga, 'no? Try ko siyang intindihin. So, sinubukan ko siyang intindihin. Then may mga moments na habang nagtuturo yung teacher ko, "What? Gano'n lang pala kasimple 'yun?" Na nung high school parang hirap na hirap akong intindihin ta's yung tinuturo niya ulit, "Ha? 'Yun lang pala 'yun, gano'n?" Yung gano'ng mga alam mo yung moments. So gano'n nga, nage-gets ko na yung mga tinuturo sa akin sa math nun, sa mga math subjects. At hindi ko masasabing nagsu-survive lang ako, eh. Parang nag-thrive din ako, eh. Kasi malataas yung mga grades ko, eh, sa mga math subjects na yun. So hindi lang ako surviving, 'di ba? So gano'n, in the early college years ko, matataas naman yung grades ko sa math, 'no? So iba talaga yung impact kapag yung bagay is ginusto mo, eh. Iba yung impact sa mental state mo. Pero sa third year to fourth year college, yun na yung mga mahihirap na math, yung mga calculus, oh, dalawa yun, engineering mechanics, at yung strength of materials and so on. So may mga ilan sa subjects na yan na masasabi kong nag-survive lang ako kasi mahirap talaga, eh. Tsaka depende din sa prof at instructor talaga. And eventually, 'no, naka-graduate naman ako at nalampasan ko ang mga math subjects na yun na sa umpisa kinakatakutan ko talaga. Kaya nga ang motto ko talaga is
Fear is the reason why weaknesses are born. Kasi kapag napangunahan ka ng takot sa mga bagay na gusto mong gawin or maabot, mataas ang chance na hindi mo shine yung strengths mo eh. Takot ka mag-fail, di ba? Kaya ganun. Pero mas mabuti na mag-fail ka kaysa magsisi ka habang buhay kung bakit hindi mo sinubukan. So, at least you tried, di ba? So, okay ba na mag-fail ka sa college o mag-fail ka sa course mo? Hindi ako magpapaka-plastic na sasabihin sa'yo na okay lang Para sa akin, di okay yun na mag-fail ka sa college, di ba? Kasi sayang dun yung pera at yung panahon mo eh, yung pagod mo din, di ba? Hindi okay yun. Pero kung sakaling mag-fail ka sa college or dun sa course na pinili mo, hindi ko masasabi na yun na yung end para sa'yo. Meron ka pa rin choice na bumangon from that. No? Hanggat may buhay ka, may pag-asa ka eh. Makakapagsubok ka pa rin ng ibang mga bagay na malay mo mas fit sa'yo, di ba? Hindi lang natapos ang buhay sa college. Pero hindi okay na mag-fail ka sa college. Kaya ang advice ko talaga sa pagpili ng course na kukunin mo, talagang dapat pinag-isipan mo mabuti. Kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, hindi okay mag-fail sa college o yun sa course mo. So, talagang dapat piliin mo yung talagang course na mamahalin mo. At about naman sa pagpili ng course mo sa college, so depende talaga yan sa ano yung magiging purpose mo. Kasi ngayon, di ba, ang sampal sa'yo ng realidad sa pagpili ng course is, kaya ka bang buhayin ng course mo pag nakagraduate ka na? Ganun. And sa ganyan, nagtatalo yung yung interest at yung passion mo, no? Versus yung kaya ka bang buhayin ng sarili mo pag nasa real world ka na. Pero ang masasabi ko kasi dyan, pwede mo makuha yung dalawang bagay na yan eh. Yung kinuha mo yung course na interesado ka, tapos makakuha ka din ng work na related sa course mo. Pero tatapatin kita mahirap ang real world at madalas hindi naayon sa gusto mo. Ang masasabi ko lang sa pagpili ng course, so dapat may vision ka sa sarili mo, no? Kung paano mo nakikita yung sarili mo in the future. Sa case ko kasi nun, no, paano ko nakita yung sarili ko in the future? Simple lang talaga ang nakita ko sa sarili ko nun that time eh. Nagre-repair ako ng computer, ganun lang, no? Alam ko yung computer engineering hindi yan repairman ng computer yung computer technician eh. Ang engineering more on design kasi yan talaga. Pero ganun ko lang kasimple na envision yung sarili ko that time. Kasi alam ko maraming gumagamit ng computer nun. So maraming nasisiraan ng computer at maraming kailangan mag-repair sa computer. Ganun lang kasimple yung na-envision ko sa sarili ko nun. Pangalawa, so maging aware ka sa mundo at sa paligid, no? Magkaroon ka ng vision sa mundo in the coming years. No, kailangan maging medyo pakialamera ka eh. Di ba? Pakialamera. Yung hayaan mo lang na wala kang pakialam, sarili mo lang iniintindi mo, no? Kailangan maging aware ka kasi magiging konektado sa yan sa future. So, example na lang is yung sa case ko, di ba? Kung bakit ko pinili yung course ko kasi ang vision ko sa mundo is talagang maraming taong gagamit ng computers, no? Yung advancement ng technology, yung evolution ng computers, no? Na mangyayari sa mundo. So, yun yung na-envision ko sa mundo that time. So, ang tanong, di ba? Nangyari ba yung in-envision ko sa mundo? No? Obvious naman, di ba? Kasi ngayon, lahat ng tao may computer na sa kamay. Yung smartphone na hawak mo, diba? Kahit sino yata ngayon mayroon ng cellphone may smartphone na Yan, computer yan lahat. So, talagang mahalaga na may pakialam ka sa mundo, no? Yung may awareness ka sa mundo. So, alam mo dapat yung nangyayari, di ba? Huwag yung puro sarili mo lang yung iniisip mo. At again, huwag mo hayaan na pangunahan ka ng takot. So, mahalagang bagay yun yung huwag ka mapangunahan ng takot. So, ayun lang. Sana may napala ka sa video na to. No? Kung may mga tanong ka at comment mo lang dyan, huwag ka mahiya. No? Salamat sa oras mo and see you on the next one.